Hi, it's me Christina Kaadlawon. For today's video, kakatapos ko lang maligo. Pupunta nga pala ako sa school ng mga kapatid ko at anak ko. Magdadala nga pala ako ng mga pagkain nila. Itong mga kapatid ko talaga, mga tamad magdala ng pagkain. Samantalang dati kapag pumapasok kami sa school, dala-dala na namin ang pagkain kasi hindi na kami umuwi ng tanghali kasi maghapon kami sa school. Pero ngayon, itong mga kapatid ko, kailangan pa talaga hatiran ng mga pagkain. Huwag ko na lang kaya hatiran itong mga kapatid ko ng pagkain. Ewan ko lang kung dito malipong-lipong sa school. Alas 11 ng umaga ang labasan ng aking anak. Alam nga naman, alas 11 ng gabi. Wala namang ganun. Oy, makaklase nga pala ang aking anak at kapatid kong bunsong lalaki. Grade 1 na sila ngayon. Sa sunod taon, grade 2 na sila. Alam nga naman, sa sunod taon, grade 3 na sila. Walang ganun. Oy, tapos yung dalawa kong kapatid, grade 7. Tapos yung isa, grade 12 na. Ilang buwan na lang, gagraduate na itong kapatid ko ng grade 12. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, mag-aral kayo ng mabuti para hindi kayo pulutin sa kangkungan. By the way, balik muna tayo dito sa paghahanda ako ng pagkain sa baonan. Apat nga yung baonan kasi apat sila. Kasama na rin ang pagkain ng anak ko. Ang ulam nga pala namin ngayong tanghalian, adobong manok. Konting kanin nga lang ang nilalagay ko sa baonan kasi kunti lang sila kumain. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, paano kayo tataba niyan? Konti lang ang kinakain nyo. Sabi ko pa nga sa mga kapatid ko, gayahin nyo ako malakas kumain. Sagot pa ng mga kapatid ko, naku wag na, okay na kami sa katawan namin, wag lang matulad sa katawan mo. Ayaw ng mga kapatid ko na kasing taba nila ako. Alam nyo guys, ito paghahanda ko ng pagkain, hindi ko naman ito lagi ginagawa. Ang nanay ko kasing gumagawa nito lagi. Siya ang naghahanda ng pagkain, tapos diadala niya sa school. Siya nagpapakain sa anak ko, tapos doon sa bunso kong kapatid na lalaki. Ngayon ako munang gumagawa kasi nga busy yung aking nanay. Pag hindi na busy ang nanay ko, siya na ulit ang gagawa nito. Sabi ko nga sa nanay ko, kapag papasok sila sa umaga, dapat magbabaon na sila ng pagkain para hindi na maghahatid ng pagkain sa school. Pero mas gusto pa ng nanay ko na hatiran sila ng pagkain para sigurado talaga nakakain sila. Minsan kasi kapag pinapabaonan sila ng pagkain, aba, kunti lang yung nakakain nila kasi busy sila sa paglalaro. Hay, mga bata nga naman, mas gusto pa nila maglaro kaysa kumain. Pagkatapos ko pakainin yung mga bata sa school, uwi agad ako ng bahay. Mainipin kasi akong tao. Gusto ko kasing gawin, matulog kaysa tumambay. Pero iniisip ko, kung matutulog lang ako palagi, baka naman matuluyan na ako, hindi na ako magising. Baka sa langit na ako magising, agoy. Kapag tanghali kasi, tinatamad ako gumalaw-galaw. Gusto ko talagang matulog. By the way, kasama ko nga pala yung aking anak na bunso. Sasama daw siya pagpunta ko sa school ng ate niya. Kapag aalis kasi ako, nagtatanong yan kung saan ako pupunta. Tulad kanina, nagtatanong siya sa akin habang nagbibihis ako kung saan daw ako pupunta. Ang sagot ko naman sa kanya, pupunta lang ako sa school ng ate mo, papakainin ko lang yung ate mo. Tapos ang sabi niya sa akin, sama ako. Alam nyo ba guys, bantay sarado ako dito sa aking anak na bunso. Kasi naman, kapag wala ako sa paningin niya, hinahanap niya agad ako. Tapos kapag nakita niya ako, sasabihan pa niya ako, ikaw paalis-alis ka. Tapos hindi mo ako sinasama. Agoy, nasermonan pa ako ng aking anak na bunso. Dapat nga hindi ko to isasama itong bunso kong anak kasi nga napakalikot nito. May sinabi nga ako sa aking anak para hindi siya makasama. Eto nga sinabi ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, anak hindi ka pwede nung kasi nga maliit ka pa. Hindi pa pwede ang bata doon. Alam niyo ang sagot niya sa akin, bakit si tita? Maliit pa naman siya. Bakit nasa school siya? Agoy, akala ko mauto-uto ko tong aking anak. Hindi pala. So eto na nga, nag-usap pa kami. Sabi ko, sige isasama kita pero wag kang malikot ha. Aba, ang sagot pa niya sa akin, opo hindi po ako maglilikot mama. Talaga lang ha, mamaya malalaman ko kung malikot ka o hindi. Nandito na nga pala kami sa school. Hindi ko pala nasabi sa inyo kapag alas 10 ng umaga, meron akong sinusundo na kinder. Nag-aaral kasi yung bunso kong kapatid na babae sa kinder. Dalawa pa lang sinusundo ko kasi yung isa pamangkin ko. Eto nga pala pamangkin ko, ipapakita ko sa inyo. Eto nga pala yung pangalawang anak ng kuya ko. Syempre, ipapakita ko rin sa inyo ang bunso kong kapatid na babae. Makaklase pala sila sa kinder. Tawang-tawa nga ako dito. Akala nila picture, hindi nila alam nagbibideo ako. By the way, meron pala ako ikukwento sa inyo. Alam nyo ba guys, syempre hindi nyo pa alam, ikukwento ko pa sa inyo. Dito nga pala ako nag-aral simula grade 3 hanggang grade 6. Alam nyo ba guys, mababait yung mga teacher dito. Buti na lang talaga wala akong teacher na masungit. Kahit ilang taon na ang lumipas, kilala pa ako na iba kong teacher. Noong nakita nga ako ng teacher ko nung grade 4, ang sabi pa niya sa akin, lalo daw akong tumaba. Itong teacher ko talaga pala biro. Kahit papaano, meron pinagbago itong school na to. Naku po, hindi talaga tumupad sa usapan itong aking anak na bunso. Ang sabi pa naman sa akin, hindi daw siya maglilikot. Oh, ano to nakikita ko ngayon? Tumatakbo ka pa ha. Sa next year pala, papasok na rin itong aking anak sa school. Excited nga pala pumasok itong aking anak sa school. Tuwing papasok nga yung ate niya, gusto na rin yung sumama sa school. May dala-dala pa nga siyang bag. Baka naman kapag pumasok ka na sa school, maglalaro ka lang at ayaw mo nang mag-aral. Huwag sana mangyari yun. Isang oras nga pala ang pag-itan ng kinder at grade 1. Alas 10 kasi ang labasan ng kinder at alas 11 naman ang labasan ng grade 1. Half day kasi ang kinder, tapos ang grade 1 naman whole day. Sinasabay ko na lang pauwi yung mga kinder pagkatapos kong pakainin yung mga bata. By the way, dito ko lang tatapusin ang aking video. Thank you for watching.